Labis na pagkabugbog ng katawan ang sanhi ng pagkamatay ni Julio Servando batay sa kanyang death certificate. Sabi ng mga eksperto, pinapatay ng bugbog ang ating mga muscle at kadalasan nade-dehydrate ang mga taong nabubugbog. Dahilan para lalong bumigay ang kanyang katawan. May news to go si Oscar Oida. Sa mga kuwang ito sa biktima umano ng hazing na si Julio Cesar Servando, sa hita pa lang, dama mo na ang paghihirap na kanyang pinagdaanan. Magang-maga at nagkulay talong ang mga naglalakihang pasa. Sa death certificate ni Servando noong June 29, lumalabas na traumatic injuries, trunk and lower extremities ang kanyang ikinamatay. Kumpara kay Julio, marahil maswerte ng may tuturing, ang frontman ay tago na lamang natin sa pangalang June na nakasurvive sa pinagdaan ng hazing, alang-alang sa kapatiran. Yung pinakamasakit po talaga is yung legs ko po. Actually, dati na nag-work ako, akala ko hindi na ako makakalakad, hindi na ako makakapasok. Ngunit ang naturang pasakit umano sa initiation ang nagpapatibay ng samahan. Pero ayon sa mga espesyalista, ang labis na pambubugbog sa katawan hindi nagpapatibay ng ating mga muscles. Sa halip, nagiging dahilan para mamatay ang mga ito. At sa oras na mangyari yun, nagre-release umano ito ng mga tinatawag na toxin. Isa sa mga ito kung tawagin ay myoglobin na masama umano sa katawan. Dapat na si-filter niya ng kidney. So nag-prepare siya ng isang protein pero once masyadong maraming myoglobin ang nare-release, na-overcome yung kidney. Ang nagpapalala pa umano ng sitwasyon, kadalasan dehydrated na ang mga biktima bunsod ng dinaan ng paghihirap. Naiipon yung mga toxin sa katawan, hindi na na-filter ng kidney, nagkakaroon ng, after the kidney injury, magkakaroon ng kidney failure. Para sa frontman na si June, di raw niya pinagsisisihan ang pagsali sa napiling kapatiran. Bagay na alam niyang malamang hindi raw maintindihan ng karamihan. Hindi na bago ang mga insidente ng karahasan sa mga fraternity. Noong July 30, 2012, namatay sa initiation rites ng Lex Leonum Fraternity ang freshman San Beda College Law student na si Mark Andre Marcos. Bago niyan, noong February 19, 2012, namatay rin sa initiation rites ng Lambda Rho Beta ang freshman San Beda Law student na si Marvin Reglos. Noong 1991, namatay din sa hazing ang Ateneo student na si Lenny Villa. Matapos ang 2 dekada, February 2012, pinagtibay ng Korte Suprema ang guilty verdict laban sa 5 miyembro ng Aquila Legis dahil sa pagkamatay sa hazing ni Villa. Oscar Oida, GMA News.